Unang araw nga ng pasok ngayon ni grade 6 tsaka nga ni grade 10 kaya nga inuna naming lutuin itong 5 kilong adobong manok. At marami pa nga kaming lulutuin, standby ka lang, charing. Adobong manok nga ang kanilang babaunin at longgadog naman ang kanilang aalmusalin. Naihanda ko na nga ang kanilang baonan at naglagay na nga ako ng kanin. Yan nga palang baonan nila, hinugasan ko na nga kagabi at pagkatapos nga ibinanlian ko nga ng mainit na tubig. Inuna ko nga i-prepare itong babaunin ni ABM dahil mas maaga nga siyang aalis. Nang maihanda ko nga ang baonan ni ABM, daladali ko na ang inabot sa kanya. At sabi ko nga ay bilis-bilisan nga niya dahil meron nga nag-aantay sa kanya. Makikiangkas nga lamang siya sa kuya ko para naman makamenos kami sa pamasahe. Kaya nga hindi ko naginising ang kuya niya na si Criminology dahil nga naghihilik pa. Nakalis na nga si ABM kaya ito namang si grade 6 ang iintindihin ko. Nakakain at naliligo na nga kaya nga inihanda ko na itong kanyang uniforme. At sakto nga nung makabihis na siya ay tumatawag naman tong kaklase niya para nga daw sila ay magsabay na. Ako nga ay tuwang-tuwa nung makita ko nga nakabihis ng pang high school uniform si grade 6. Ang sabi ko pa nga sa kanya ay gusto mo ba ihatid kita? Aba ay nagagalit. Ay bakit daw ihahatid pa malaki na raw siya. Ayoko pa nga sanang iwan si grade 6 sa may pretil pero hindi naman po pwede dahil meron pa nga akong iintindihin. At eto nga pag uwi ko nga ay gising na pala si grade 10 at nag-aalmusal na nga. Ay ako nga ay hindi ko alam kung paano ko tatawagin si grade 10 ng Yums kasi parang nasanay na nga ako ng grade 10 ang tawag. At pati nga rin si grade 6 hindi ko matawag na grade 7 dahil parang nasanay na nga rin ako ng ilang buwan ang tawag ko nga ay grade 6. At eto nga papasok na nga si grade 10 at humirit pa nga ng baon sa kanyang lola pero nabigyan ko na yan ng baon. At pag alis nga nila ay sisimulan na nga naming magluto dahil birthday nga ng aking kapatid. Ay happy birthday sa iyo kapatid, sana ay tuloy-tuloy na ang iyong paggaling. Nauna na nga naming nailuto ang adobong manok kanina at eto nga sinundan naman ng menudo. At alam nyo naman ang menudo, paborito ko yan kaya nga kahit 2 kilo ay nagluto kami. At isinunod naman naming lutuin ay itong ang kare-kare. Alam nyo bang yan ay walang pata dahil hindi nga ako nakabili kahapon. At ang tanging naihalo nga namin dyan ay yun ngang bias. Ay sabi ko nga ay mainam na rin na hindi nakabili ng pata dahil pwede naman pala itong bias. At dahil natakam nga kami sa kare-kare ay ayan kumain nga muna kami. Mamaya na uli ako magluluto pagkatapos ko nga kumain. Ay siya, kain na po tayo. Salamat po Lord sa araw-araw na blessing. Sana po laging may birthday para masarap lagi ang ulam. Charing. At kaya nga kami napaluto ng kare-kare dahil hindi naman kumakain ng aking inay ng karne. At isa nga din niya sa mga recipe ng aking inay bukod nga sa kalderetang itik. At madalang na nga din kaming makatikim ng kalderetang itik dahil napakatagal nga lutuin. Pag wala pang magre-request na anak ay hindi yan magluluto ng kalderetang itik. Pero dati nung malakas-lakas pa nga ang aking ina, hindi nga nawawala yan sa amin tuwing Pasko, bagong taon o kaya ay piyesta. At pagkatapos naman namin kumain, ito namang pagpiprito ng manok ang aming inintindi. Nagpaprito nga siya ng manok para daw sa mga bata at isip bata, charing. Ay hindi ko nga alam bakit ang pritong manok gustong-gusto ng mga bata, hani. At habang piniprito ko nga yung manok ay binibilang ko na nga kung ilang kami sa bahay at isinama ko na nga si Kim. Ay gustong-gusto ko na nga kaagad magtago at baka nga ako'y maunahan pa. At pagkatas ko nga magprito ng manok ay sinunod ko na nga itong spaghetti. Ay syempre hindi kompleto ang birthday kapag walang spaghetti. 1 kilo't kalahati nga lang ayan para naman pagdating ng mga estudyante ay merong mamimerienda. At ang pinakahuli nga sa lahat na aming dessert ay ito nga kasaba plan. Ay Diyos ko ay pagod na ako pagluluto. Charing. Yun lang, salamat.